Okay, so pag-usapan naman natin ang kalbaryo, pighati, pait na nararanasan ng mga Davaoenyo tuwing gantong oras. Time check, alas 6:03 ng hapon, ng gabi. Kalbaryo, pait, parusa na dinaranas, no, ng mga taga rito. So sino-sino ba yung mga driver? Kasi syempre, the more na traffic, the more na hindi sila makaikot ng marami, no? So konting ikot na lang magagawa nila dahil sa sobrang traffic, kitgitan sa kalsada, congested masyado, no? Maraming sasakyan, maraming pasahero. May maraming private cars, private vehicles. Konti na yung mga jeep. Tapos maraming pasahero. So ang mga pasahero, ang tagal nila makasakay. Gaya dito, for example, yan mga pasahero yan, no? Pasahero. Kung ako yan sa kanila, gagawin ko ay lalakad ako doon sa may unahan, pinakadolo, sa may starting point nung Toril na ruta. Kasi ito mga to taga Toril to eh. Papuntang Toril yan, no? Kawawa sila, ma'am. Tingnan mo, may Toril. Tingnan natin kung may masakyan pa sila, kung may ano. Oh, di ba wala na? Ayun, punuan na. Kalbaryo, pait. Parusa, pahirap. Oh, si ma'am, atim siya. Okay, meron pa pala isa. Okay lang. Okay, very good. Congratulations, nakasakay pa siya. Ito, merong dalawa. Dalawang Toril na paparating. Mga pasahero hanggang doon, nagkukumpulan na. Doon pa lang. Ito, tinan natin kung may laman pa to o may bakante. So far, wala na. Yun, humaharurot. Diba? Maliban sa mga pasahero na problematic sila kung paano makasakay, makauwi ng maaga, at least malabang mangyari yon kapag gagatang oras. Punuan, no? Malabang makauwi ng maaga, no? Gatang oras ang sakayan mo. So good luck na lang sa inyo. Kasi traffic nga, tsaka hindi madaling makasakay. Tapos yung kalbaryo ng mga pasahero, ng mga commuters. Yung mga driver naman, no, yung may kinakaharap din naman na problema. Gaya niyan, for example, mga private vehicles, yan yung mga may sarili nga silang sasakyan, 'di ba? Wala namang expressway, wala namang skyway. Wala pa rin silang ibang way kundi yung way din ng mga public vehicles. Kung saan traffic. So dito nga sa Davao, lagi ko nga nababanggit na ang buhay sa Davao ay parang para sa lahat, no? Walang access, no? Walang exclusive access para sa mga mayayaman at mga mahihirap. Kumbaga, mayaman ka man o mahirap, parehas lang yung mall na papasokan mo, parehas lang yung mga kalsadang dadaanan mo, parehas lang yung mga palengking pupuntahan ninyo. So walang mga exclusive ba? Unlike sa i-share ko lang sa may bandang Laguna, may mga palengke sa Laguna na pawang mga mayayaman lang talaga ang mga nakakapunta doon. Like kasi unang-una, maliban sa napakamahal, alam niyo yon, yung mga bilihin, mahal yung mga bilihin, mga first talaga na basta hindi pang first class talaga yung mga paninda. Kaya kung ka lang na din naman, medyo sumasahod ka lang naman ng normal dito sa Pilipinas, so hindi ka talaga doon mamimili. For example, Paseo ng Santa Rosa sa Laguna. Example lang yun, hindi lang yun ng mga wet market, wet market para sa mga may kaya, mga mayayaman. Marami pa dyan. So yun lang, Paseo lang yung mga masasabi kong example. So dito sa Davao, lahat, no? Access siya para sa lahat. Mahirap ka man o mayaman, para-paras lang yung madadaanan. May experience mo din ang may experience ng basta pang masa ang Davao. Mayaman o mahirap, parehas lang na may experience, no? Na pighati, pait at kalbaryo sa traffic. Pero grabe, talagang napaka pa rin natin, napaka-competitive pa rin ng ating taga CTTM mo, no? Talagang nire-regulate talaga nila yung yung daloy ng trapiko. Talagang gumagawa sila ng paraan para hindi talaga buhol-buhol sa traffic ng malala. So itong traffic na to sa ibang lugar, normal na lang to eh. Pero dito sa Davao, worst na talaga to. Worst scenario na. Worst case.
Pero sa ibang lugar to like Calabarzon and Mega Manila, Metro Manila, ano na to, sobrang luwag na itong traffic na ganito. Hayahay na to sa kanila. May mga ano naman sa Davao, no? Mga signage kung pedestrian ba siya o ano ito. For example, yan. Ang lalaki ng mga signages na yan. So, tapos ito mga buses, malalaking mga truck. Hindi naman siguro pwede sabihin na ano yan eh. Tawag na ito. Blind spot. Para hindi makita. Tama. Oo, laki niya, no? Ano pa yan? Luminous pa yan. Or yung reflector. Hindi pala luminous, reflector pala. Pag mailawan mo yan ng yung headlight, talagang ano yan. Iila, pukula yan, titingkad. Diba? So bawat dito sa Davao, sa may hindi ko alam kung iba lahat ba ng parte ng Davao ay ganito na. Basta dito sa downtown area, Poblacion District, lalo na dito sa Boulevard, kahabaan, ang mga pedestrian lang talaga yung may pwedeng madaanan kasi hindi ka pwedeng dumaan kung saan saan gawa nung mayroon ng barricade. Kaya nito, yan ang barricade. Dati ang Davao, kilala tayo dito na yung talagang napaka-respectful na mga driver natin sa pedestrian, hindi talaga inaapakan. Pero ngayon hindi na ganun. Talagang ang mga mananawid na mga pedestrian na yung nag-a-adjust. Patakbo na kung tumatawid. Kasi nga kahit nga yung pedestrian naaapakan. May batas naman para dyan, pero wala eh. Wala nang magagawa yung batas dyan kasi ang mga driver puguso. Kaya yan, very good. Sana ganyan lagi. Pero hindi ganun ang case. May iba talaga na pipilit. Oo. Talagang ipipilit talaga na makalusot. Tignan mo yan, si Kuyang Flammable Phoenix Super LPG. Hindi niya tinapakan yung pedestrian, which is magaling. Very good. Yun, mga ganyan na yung ginagawa ni ni ate tsaka ni kuya yan. Nakatakot yan. Kasi blind spot yan eh. Hindi sila tanaw nung driver. Kaya pag may ganyan na malalaking truck, wag na tayo tumawid muna. Ganyan yan nangyari sa bus. Blind spot yan eh. Hindi ka tanaw niyan ng driver. So yun yung nangyari sa disgrasya. Bata, napakaliit, 9 years old. Tapos bus na blind spot plus tawag nito, puguso, no? Hindi niya ito nabasa. Nakita yung ganitong signage na napakalaki. Tao na tumatawid, pedestrian, meaning nun Davao. Sa kaya galing to? Pitix? Hindi, Tagum lang. Kasi hindi siya luxury bus. Hindi pwedeng bumiyahe yung mga bus na hindi luxury papuntang na national, no? Hindi siya pwede bumiyahe ng Manila, Davao. Kasi kawawa naman yung mag-iihi, di ba? O gaya nito, for example, yung ito silang dalawa, dito na, di ba dapat, dito na sila lumusok. Kasi inapakan ng driver nung bus, yung pedestrian. Tingnan mo, talagang di ba? Sisingit talaga yan. Kaliit-liit ng kalsada. Di ba, no? Kaliit-liit ng kalsada, talagang si kuya, no? Hindi niya kayang manatili sa isang isang lane lang. Di ba? Tingnan mo, naharangan yung pedestrian. Pero ganun lang naman dito sa Davao, kumbaga kumbaga bigayan lang. Kung tingin mo na may mga jeep pa ba't ka naman tatawid, di ba? Tsaka ka natatawid kapag may
Huwag din masyadong entitled. Tama din yun, ginawa nila, no? Na habang may ano pa, may sasakyan pa na nakaharang gaya niya, no? Hindi naman nila sadya yan siguro na apakan yung pedestrian. Eh, nagkataon na doon sila, ano eh, doon sila na stranded sa gitna. O gaya niyan si kuya, o di ba? O, tumawid na siya. Tumawid na siya. O di ba? Bad trip yun, no? Halata sa tsura ni kuya. Bad trip. Nagmamadali yun na uuwi. Kaso nga lang, naharangan yung ano, yung pedestrian. Bad trip yun. Di ba? Gaya niyan. Pero dati talaga hindi ganyan ang sitwasyon sa Davao, ha? Kung naalala nyo lang. Talagang kapag ka pedestrian, bawal talaga apakan. O, gaya nito, di ba? O, yan. Kaano sila. O, di ba? O, yun. Kita mo yung mga pedestrian. O, sila yung ano, yung nag-a-adjust. Kaya isa rin yan sa rason bakit na masasagasaan, masaside-sweep or ano, mabundol yung mga tao, yung mga tumatawid. Kasi nga, naipagpatintiruhan sila. Na hindi naman talaga dapat, no? Kasi pedestrian, it must be safe, the safest place para sa mga tao, sa mga pedestrian. Kaso yan, yung taxi, o, diba? O, si ate, yan, o, diba? O, sino nag-adjust, o? Yan naman sila, o, sige. Oops, ayun, naharangan. Okay, adjust. Yun. O, ganun yun. Wala lang, ano lang, no? Bigayan lang, no? Pero yun talaga mga bus, grabe. Kita na nga yung traffic, tapos talagang iikot pa siya doon, no? Talagang hahanap pa siya ng lusot. Eh, paano siya makalusot doon? Bulag ba siya? Di ba yung makita na traffic pa rin sa unahan? Di ba? Maliban na lang kung meron siyang, meron siyang aeroplano siya kasi pwede siyang lumipad. Depende, hindi naman. Ganun din naman, masastranded din siya din sa unahan. Nahapakan niya tuloy yung pedestrian. Kaso nga lang, malabo naman yata makikita ito ng mga, mga bus company. Itong vlog natin para sana ma-address nila yung ganong problema sa mga driver nila na pag dito sa Davao, respetuhin naman sana yung natin dito, no, namin batas sa trapiko. Kasi meron kami dito talaga implementing talaga yung batas dito, kaso nga lang yung parang binabalahura nila, hindi nila nirerespeto. Kumbaga parang wala lang, iwan ko ba't ganun. Di ba? Kumbaga para saan yung ginawa mong parang nahanap ka ng ibang madaanan. Ibig ko sabihin, bakit pa kailangan lumipat sa ibang lane? Iparas lang naman traffic. Ibig sabihin talaga pugoso, no? May something talaga sa mga driver nila. So yan lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. Calvario, pait, bighati. Problema ng mga Davaoenyo sa traffic dito sa Davao 2023.